Okay, hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. And dahil nauuso na naman yung mga long weekends, yung mga holidays, nauuso yung bakasyon kasama ang tropa out of town para makulayan na yung matagal ng drawing na travel goals ng magbabarkada. Eto ngayon, meron kasing inilabas na desisyon ng Korte Suprema noong January 31, 2024 regarding sa case ng magbabarkada na nagplanong mag-out-of-town travel. Ang GR number nga pala nito ay 255180 just in case gusto ninyong mabasa yung kabuuan ng kaso. So paano ba humantong sa demandahan ang masaya sanang bakasyon? So yung private complainant dito, papangalanan natin siyang si Beshi. So si Beshi, noong August 2006, nakabasa siya ng isang advertisement patungkol sa isang package tour papuntang Hong Kong na ino-offer ng isang travel and tours agency. So itong package na to ay good for 2 persons. So mag-stay sila ng 4 na araw sa Hong Kong and overnight sa Disneyland for only 37,400 pesos. So si Beshi nag-inquire na by phone and meron nga siyang nakausap na isang travel agent. Sabi ng travel agent na to, para ma-avail ni Beshi itong promo, itong package na to, kailangan bayaran na niya ng buo yung 37,400 consisting of plane tickets and accommodation. 3 days after niyang tumawag, na-i-book na siya ni travel agent ng package bound to Hong Kong. And then after nun, nagpunta siya sa office ng travel agency, nagbayad siya ng cash, yung 25,000 in cash, and then nag-issue siya ng post-dated check para dun sa balance. Pero nag-clear naman yung cheque. So, binigyan na siya ni travel agent ng travel itinerary, okay? Binigyan na si Beshi noon, and then binigyan siya ng instruction na pumunta sa travel agency para ma-pick up yung tickets and yung iba pang travel documents. Before siya magpunta sa office para i-pick up yung kanyang travel documents, tumawag muna siya. And doon na na-inform siya, Beshi, na hindi pala siya matutuloy kasi yung hotel hindi na siya ma-accommodate. Okay, so umagri si Beshi na may rebook yung kanyang flight. So na-rebook siya ulit and yung kanyang flight ticket ay sa ibang airline. Ngayon, nung dumating yung araw ng kanyang flight, in-inform na naman siya na canceled na naman yung kanyang flight. Pero walang valid explanation. Ngayon, itong si Beshi, tumawag ngayon sa supervisor nung airline kung saan siya dapat nakabook ng ticket na sabi ng travel agent ay nakansela. Pagtawag ni Beshi, doon niya nalaman na meron pala siyang confirmed flight doon sa airline na yon. So, ang ginawa ni Beshi, tinawagan niya si travel agent and humihingi na siya ng travel booking. I-prepare na niya yung kanilang travel booking kasi nga meron siyang confirmed flight sa airline. Kaya lang itong si travel agent, ayaw naman ibigay sa kanya yung ganyang travel booking kasi ang sabi naman ni travel agent, yung hotel ang problema naman this time na mag-a-accommodate sa kanya. Nakansela na naman. Dahil dito, nag-request na lang itong si Beshi ng refund ng kanyang binayad para dun sa package tour. Pero natuloy pa rin siya sa pagpunta sa Hong Kong. Yun nga lang, dumaan na siya sa ibang travel agency. So, nung hindi maibalik na travel agent kay Beshi yung ibinayad na amount para sa travel package or promo package, nagdemanda ngayon itong si Beshi ng estafa. So, ano nga ba yung elements ng krimen na estafa? So, basically, dapat nagkaroon ng pagpapanggap or panluloko, okay, regarding sa qualification or yung power or yung influence ng tao, okay? At dahil sa pagpapanggap na yon o sa panluloko na yon, okay, may isang taong nagbayad ng kanyang pera and nagsuffer siya ng injury or damage dahil doon.
At dahil sa ang staff ay isang criminal case, ang prosecution ang may burden na i-prove beyond reasonable doubt yung guilt ng inaakusahan, which is in this case, si travel agent. Ngayon nakarating sa Supreme Court ang kaso na to. And ang sabi ng Supreme Court, hindi napatunayan ng nag-aakusa o hindi napatunayan ni Beshi na guilty beyond reasonable doubt itong si travel agent. Alamin natin kung bakit. Si travel agent kasi ay empleyado lamang ng travel agency na nagpo-promote ng tour packages going to Hong Kong. Okay? Ang travel agency na to ay pagmamay-ari ng isang negosyante. So, nung siya ay nagkaroon ng transaksyon dito kay Beshi, ginawa lamang niya ito ayon sa kanyang job description. Ang i-explain sa mga kliyente yung details and information regarding sa kanilang tour packages and hikayatin sila na mag-book through their travel agency. Yun ang isa sa kanyang mga trabaho. At hindi siya ang may-ari ng travel agency. Hindi rin na-prove ni prosecution na yung advertisement regarding sa promotional tour packages ni travel agency ay kasinungalingan, okay? At hindi kasalanan ni travel agent kung sakali mang nagkaroon ng aberya yung pag-alis ni Beshi. Dahil lamang sa hindi siya natuloy sa kanyang pagbabakasyon o sa kanyang tour, okay? Hindi ibig sabihin nun na hindi valid yung promotional advertisement ni travel agency. Or hindi ibig sabihin ito na isang kasinungalingan yung kanilang advertisement. So, ang sabi ng korte dito sa case na to, para makakuha ng conviction si prosecution, okay, kailangan ma-establish niya yung burden of proof, which is proof beyond reasonable doubt, okay, na kung meron mang konting pagdududa, magiging ground ito para ma-acquit si accused. Like in this case, okay, hindi na-establish ni prosecution yung proof beyond reasonable doubt na guilty nga siya, okay, sa panluloko and nakakause siya ng injury or damage kay complainant. Alright? So, napawalang bisa yung kaso, na-acquit etong si travel agent sa staffa case na to and dismiss yung kaso. So, in this case, na-acquitted etong si travel agent. Anong mangyayari doon sa bail bond na pinost niya? Okay? Kinakansela ito ng korte at kasama sa order ng korte na ibalik kay travel agent yung bail bond.